Solo Level ang Season 2. Like and subscribe, baka naman. Tulog ka pa ba kuya? Bungad na nga ng kapatid ni Jinwoo, at baka nakakalimutan daw ng ating bida na may meeting pa siya sa teacher niya. Bagamat natarante ito noong una ay agad naman itong nakapunta with matching formal attire pa nga na lubos kinagulat ng kanyang kapatid, dahil grabe na nga raw ang pinagbago ng itsura nito kumpara dati. Ano pa nga ba at agaw pansin ito sa mga dalagita ng nasabing eskwelahan kaya naman biniro ni Jin-a kung gusto niya raw bang marieto sa mga dalaga. Ayun nga at natuloy na ang meeting ni Jinwoo sa teacher ni Jin-a, na sinabing pambihira raw ang exam results ng kanyang kapatid at magandang role model sa ibang estudyante na lubos nilang kinatutuwa. Dito na nga biglang singit ng pakiusap ang teacher at kung pwedeng makausap daw niya ang kaklase ni Jin-a na isang aspiring hunter rin, at mapabalik sa pag-aaral. Siyang tunay nga ay anabangan ito ng ating bida, lubos kinagulat naman ito ng dalaga nang malaman na kapatid siya ni Jin-a, na agad na pagtantong nandirito ang binata para pilitin siyang bumalik sa eskwelahan at siguradong utos daw ng kanilang teacher. Binara naman ito agad ni Jinwoo at sinabing isa lamang itong i-rank, na bagamat tiba-tiba last time sa naging kontrata nila ay walang patutunguhan sa hinaharap pagdating sa kakarampot na kita ng mga i-rank hunters. O bakit, i-rank ka din naman pamemelo sopo na nga ng dalaga hanggang sasabihin ni Jinwoo na hindi naman daw siya nandito para pigilan o pabalaikan sa eskwelahan ang dalaga. Samantala, dumating naman na sa Korea ang S-rank hunter na si Hwang Dong-soo, na lubos ang panggigigil at hangad lamang na mahanap sila Jinwoo, para maipagiganti ang kanyang kapatid, at huwag na huwag daw siyang mapigil-pigilan ng mga taga-Hunter Association, pagbabanta na nga nito. Samantala, isinama na nga ni Jinwoo ang dalaga sa isang C-rank gate para training kuno, na ipinakiusap nito kila Manager An na siyang agad pumayag naman. Dito na nga sumingit ang isang lalaki na nagngangalang Kim Chul, isang A-rank tank, na tila galit at simulan ng araw nila ang raid huwag puro doldalan. Paliwanag naman nila Manager An na ito ang magiging team leader ng kanilang strike team, bilang parte ng magiging training para sa mga baguhan at batang hunters. Nang malaman nga raw nito na sasama sila Jinwoo ay ganito na ang asta nito kanina pa kaya pagpasensyahan na nga lang daw ng ating bida. Ayun nga at pabulong-bulong na ang tank hunter na dagdag kargo niya pa raw ang pagbibabysit sa mga i-rank hunter. Paliwanag naman ni Manager An na sumatotal 10 silang bubuo sa strike team, isang A-rank, 5 B-ranks, 2 C-ranks, at 2 E-ranks. Nabahala naman si Jinwoo at mukhang mas ginanahan tuloy ang dalaga at ganito ba naman mga bigatin ang makakasama sa raid, taliwas sa nais niyang panghinaan ito ng loob sa panganib na dala ng pagiging hunter at bumalik na lamang sa pagiging estudyante. Bago sila pumasok ay humabol pa nga ng bulong itong si Mr. Hyun, at limitahan nga lang daw ng ating bida ang partisipasyon sa nasabing training nang mabigyan chance ang mga baguhang hunters ng kanilang guild. Oo naman agad si Jinwoo ngunit biglang natigilan ng makapasok na sa gate ng dungeon, at tila may mali raw. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nagbago ang kulay ng nasabing gate, at unang instinct nga ng ating bida ay lumabas sa nasabing lagusan ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat at sinabihan na lamang ang mga nasa labas na humingi ng tulong sa lalong madaling panahon. Agad na nga itong nakarating sa guildmaster na lubos ang pagkagulat at paanoong naging red gate daw ang C-rank gate na kanilang natagpuan. Samantala, napagtanto naman ng lahat na red gate nga ang kanilang napuntahan, na ayon kay Jinwoo ay di tulad ng mga normal na gate, dahil wala itong labasan, at di makakaalis ang sinumang nasa loob hanggat di natatalo ang boss ng nasabing dungeon, o kaya naman magkaroon ng dungeon break. Dagdag pa rito na wala raw magagawang tulong ang mga tagalabas, at ang pinakamasamang balita pa, ay mas malakas daw ang halimaw na laman ng nasabing dungeon. Walang ano-ano'y bigla na nga lang may pamana sa kanila, na nagpabagsak sa isang kasamahan nila, habang naharang naman ni Jinwoo ang isa sa mga ito. Ito raw ay mga ice elves, mga malulupit na halimaw na mas angkop tawaging demons o kung tawagin daw ay ice slayers. Bumoses na nga itong si Kim Chul bilang kanilang leader, at nagbabala na since isa itong red gate, ay marahil B-rank pataas ang makakaharap nilang mga halimaw, kaya aasahan niya raw na sumunod ang lahat sa kanya bilang pinakamates na hunter. Nagulat naman si Jinwoo nang sabihin ng tank hunter na hahatiin niya ang grupo sa dalawa, nang mas mapataas daw ang survival rate nila sa nasabing dungeon. Dito na nga nito inihiwalay ang mga C-rank at sila Jinwoo na mga E-rank sa grupo nila. Ang isang araw-ngaraw na pamamalagi nila sa Red Gate ay katumbas ng 1 oras sa labas,
Kung matalo man nila ang boss o magkaroon ng dungeon break ay siguradong aabutin daw sila ng mga buwan. Masyadong araw itong matagal para isama ang mga pabigat na katulad nila. Sikapin nga lang daw nilang mabuhay hanggang sa matalo nila ang boss, at sigurado raw makakauwi silang lahat. Matapos mag-speech ng Bobo ay nagpaalam naman ang isa sa mga high-rank hunter na babae na kung pwede sa kabila na lamang siya sumama. Pumayag naman ang walang hiya nilang leader na iniisip na nababaliw na raw ang babae at lumipat sa mahihina. Siguro hindi kay rank, pagbulong na nga ng babae sa ating bida, at ito nga lang daw ang nakapansin ng pana kanina ng mga Ice Elves. Deadma nga lang dito si Jinwoo habang nagpaalam naman na ang bida-bidang leader nila at tinuro ang kanilang babaybayang daan, at good luck nga raw sa kanila. Sa paglalakbay ng mga bobo ay nakakita na nga ang mga ito ng mga marka na gawa ng mga ice bears, siyang tunay nga di nagtagal ay nagsilutangan ang mga ice bears mula sa Gedli, na siya nang agad umatake. Basic hinarang naman ito ni Kim Chul gamit ang kanyang kalasag sabay binanatan ng kanyang palakol na siya nang pumatay sa isa sa mga ito. Samantala, nabahala naman si Ate B-Rank at napansin ang mga marka ng ice bears. Marahil teritoryo daw ito ng mga ito kaya mas mabuting umatras na sila bago pa mahuli ang lahat. Kinontra naman ito ni Jinwoo at sinabing yun nga raw dapat ang dahilan para magpatuloy sila, dahil since teritoryo ito ng mga ice bears ay wala silang ibang iisipin sa loob ng kagubatan kundi ang mga nasabing oso, kaysa naman daw sa mga ice elves na siguradong mas problema at matatalino. Agad napaisip naman ang babae at napagtantong tama ang ating bida, habang si Jinwoo naman ay mas inisip ang lamig ng lugar, kaya naman binuksan ang kanyang inventory at binigyan silang lahat ng jacket. Lubos kinagulat na nga ito ng lahat at maging sa high-rank hunters ay bibihira ang ganitong skill, sabay napatanong si Song Yi kung sino raw ba talaga ang ating bida. Huwag na nga raw madaming tanong ang dalaga basta siya raw bahala dito since siya ang nagdala sa kanya. Ganoon din sa inyong dalawa, walang makulit at magtatanong, ika na nga niya sa dalawa. Hanggang sa bigla na lamang may lumutang na dambuhalang oso na siya nang ang hinarap ni Jinwoo. Samantala, sa labas naman ng gate ay namamroblema ang mga hunters, pati na ang guildmaster sa kaligtasan ng lahat na nasa loob na siyang agad rumesponde. Ipinabatid naman ni Manager Ann na mayroon pang ibang pumasok sa loob, ang E-rank hunter na si Jinwoo, na suspetsa niya raw ay nag-reawaken na hunter. Nakumpirma mo ba yan? Tanong na nga ng kanilang guildmaster. Di naman makasagot si Manager Ann na lubos kinabahala ng guildmaster. Mas kinabahala na nga nito nang makita ang pagdating ng S-rank hunter na si Hwang Dong-soo, at ano raw ang ginagawa nito rito at labas na raw ito sa jurisdiction ng Amerika. Jurisdiction mong utot mo, ribat na nga ni Hwang Dong-soo at tinanong kung ano raw ang ginagawa ng isang basurang E-rank hunter sa gate na pagmamay-ari ng White Tiger Guild. Di naman nakaimik ang guildmaster dahil maging siya ay ngayon palang narinig ang pangalan ni Jinwoo mula kay Manager Ann, habang nabuisit naman si Hwang Dong-soo at ngayon pa raw talaga napunta sa Red Gate ang ating bida na dinayo niya pa raw dito sa Korea. Samantala, taliwas sa pag-aalala ng mga nasa labas ay safe nga itong mga low-rank hunters sa tabi ng ating bida, na basic pinatumba lamang ang mga ice bears. Abat sarap buhay na nga ang mga naging kasama ni Jinwoo na ginawa pang foods ang mga karne ng oso, habang itong bida naman natin ay nagpatuloy sa pagsupil ng mga ice bears gamit ang kanyang mga shadow army, matinding labanan na nga ang naganap sa pagitan ng dalawang panig, habang itong si Jinwoo naman ay nasa Gedli lamang at pinagmamasdan ang kayang gawin ng kanyang shadow army at bawas nito sa mana niya. Walang ano-ano'y bigla na ngang lumutang ang leader ng mga ice bears, bagamat natalo na nila ang mga alagad nito ay ibang usapan na nga ang pinamalas na lakas ng nasabing leader. Na siya na ngang tumalo at umubos sa mga shadow army ni Jinwoo, kasabay ang kanyang mana kaya di niya na magawang isummon ulit ang mga ito. Si Igris na nga lang ang natira, na siyang solong humarap sa nasabing kalaban. Pasikat na nga ito sa bossing niya at binanat-banatan ang dambuhalang halimaw, na siya namang nagpawaw kay Jinwoo, at good job nga raw dito kay Igris. Samantala, napala na nga ng bobo nilang leader ang hinahanap nito. At sa minalas-malas ng mga hayop ay nakaharap ang mga ice elves, na siya nang umubos sa mga kasamahan nito, habang siya ayon na patakbo hinahanap si mama niya. Pakurat na nga lang lods ng like at subscribe kung buwisit ka rin sa lalaking yan. Hihi, salamat.